sa ating lahat. Tatako po sa sentro po ng ating pong pagsamba sa hapong ito. Buksan mo na. Ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Lobat. Yan, buksan po natin ang ating pong Bible sa Book of Ezekiel. So, Testament po, Book of Ezekiel chapter 22, verse 30. Ezekiel, after po ng lamentation. Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel. Ayan. Chapter 22. Verse 30. Verse 30 po. Ayan, galing po. Ayan, sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. And I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. I sought for a man. Naghahanap po ang Diyos. Siya po mismo, personal na naghahanap sa tao, na kung saan gagawa po ng hedge, yung pong nasira po na wall sa Israel. At mamamagitan, who will stand in the gap. May ganyan pong awit, standing in the gap. Kaya sa gabi ito, ang katanungan po, simpleng mensahe ng Panginoon, who will stand in the gap? Tayo po'y manalangin. Panginoon, aming Ama, salamat po Lord, may kagalakan kami ngayon dahil muli, Ikaw ang aming maririnig, Panginoon. Gamitin lamang akong instrumento, Panginoon. Ihanda kami na kami po ay makasamba sa inyo, Panginoon, sa Espiritu at Katotohanan. Tulungan ako, Panginoon. Ikaw pang aking tinataas. Pangdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Who will stand in the gap? Naghahanap ang Panginoon. Milyong-milyong Israel ang nabubuhay ng panahon na yan. Pero kahit isa, wala pong makita ang Panginoon na maninindigan para po sa Kanya. Mayroong puwang na dapat punan. Humahanap ang Diyos ng handa at willing na punan yung gawain niya. Habang lumalaki po yung gawain po ng Panginoon sa Calvary, lumalaki rin po yung puwang na dapat nating gampanan. Maybe, hindi na ito ang panahon para tayo magpaupo-upo at magpa-relax-relax. Dahil patuloy po tayo pinagpapala ng Panginoon at patuloy po tayong binibigyan at pinagkakatiwalaan niya po ng gawain. Hindi lang po dito sa Laguna, maging sa Pampanga po. Maaaring hindi na ito ang panahon para tayo po'y magpahina-hina. Maaaring ito na po yung panahon na kung saan tayo mismo sa ating sarili, na tayo ay magdidesisyon na ako naman. Na magalit naman ako ng Panginoon. Humahanap po ang Diyos sa panahon ito ng Ezekiel chapter 22. Lahat po ng tao ng Diyos ay nag-compromise na po sila. Ang kanila pong sinasamba na dito ay si Molek. At ang inihahandog nila kay Molek ay yung kanila pong mga anak. Yung kanilang mga anak ay iniihaw nila. At ihandog doon sa Diyos. Diyosa nila na si Molek. Ganoon na po sila kalayo sa Panginoon. Sila po ay napunta na po, umayo na po sila sa takbo ng sanlibutan. Nandiyan po ang immorality, kabaklaan. Parang sa panahon natin ngayon, nakakalungkot po sa mga kabataan ngayon. Makikita mo na parang bang pag wala kang boyfriend, hindi ka in. Na parang bang kapag wala kang bisyo at hindi ka pa nakakatikim ng alak o sigarilyo, hindi ka tao. Ganito na po ang takbo ng sanlibutan ngayon.
Kaya nakakalungkot. Kaya ang Panginoon sabi niya, I sought for a man. Ako'y naghahanap pa rin. Ano po, ng titindig para sa akin. Maninindigan para po sa Panginoon. Ito ang panahon kung saan sira-sira na po yung wall sa Israel. Sirang-sira na ang kanilang patotoo. No, wala nang nakakakilala sa Israelite na sila ay tao ng Diyos. Hindi na po sila kilalang gano'n. No? Sira na ang kanilang pananampalataya. They are living in compromise. O, kaya naghahanap ang Diyos. Ang sabi niya, who will stand in the gap? O, kaya 4 na bagay po at ako'y uuwi na. 4 na bagay. No? Number 1, God is looking for a Christian who knows his part. O, may mga Kristiyano hanggang sa panahon ngayon ay parang naliligaw pa rin. Saan ba ako upo? Ano bang part ko? No? Ano ba ang kalooban ng Diyos para sa akin? No, ilang taong ka ng Kristiyano, hindi mo pa rin alam kung ano ang part mo sa gawain ng Panginoon. Tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 12. Tingnan niyo po, na lahat po tayo na anak ng Diyos, na ligtas sa lubos ni Jesus. Tayo pong lahat ay may part, tayo pong lahat ay may bahagi. No? Wala po isa sa atin ang hindi po mahalaga. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 12, verse 15. Yan, nandiyan po kayo? Verse 15, ang sabi diyan, if the foot shall say, because I am not the hand, nagselos pa yung paa sa kamay. Nagkaselosan po sila. I am not of the body. Is it therefore not of the body? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body. Is it therefore not of the body? Huh? So may mga Kristiyano na parang itinataboy nila yung isa't isa. Na parang nagmamalaki sila, mas marami silang nagawa, na mas magaling sila. Na mas karapat dapat silang bahagi ng body. Verse 17, if the whole body were an eye, where were the hearing? Huh? Kung lahat ay mata, paano naman hindi nakakarinig naman, ano? If the whole were hearing, where were the smelling? But now had God set the members, every one of them, in the body, as it has pleased Him. And if they were all one member, where were the body? But now are they many members, yet but one body. And the eye, tingnan niyo po, ang ganda ng sabi, and the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee. Hindi pwedeng sabihin ng mata sa kamay na hindi niya ito kailangan. Ako? Nor again the head to the feet, I have no need of you. Nay, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. Kahit po yung member na parang wala siyang nagagawa, ang sabi, mahalaga din. Mahalaga rin po siya. And those members of the body which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. For our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to the part which lacked. Mas pinagpapala pa yung nagkukulang. No? Kaya kung ikaw, isang Kristyan, ang piling mo, aping-api ka, nakikita ka ng Panginoon. Oh? That there should be no schism in the body. Huwag daw magsiraan. But that the members should have the same care, one for another. Lahat po ay part. Lahat po ay bahagi. No? Kaya ang mahalaga lamang, kapatid, that a Christian knows what to do bilang kabahagi. And he also knows what not to do. Yan po ang mahirap. No? Minsan, dahil sa sobrang akala, sobrang galing po natin, akala natin lahat tayo na ang gagawa. Minsan dapat alam mo rin kung ano yung
yung mga bagay na dapat hindi mo gagawin. Hindi mo gagawin. Tulad po sa leadership, if you are in leadership, then play the role of a leader. If you are just a follower, then just follow. Do not try to be the leader. That is not your part. Pareha lang naman yan yung nangunguna sa kayo sumusunod. Kailangan ay malaman mo lang ano yung part mo. May mga pagkakataon, may mga lugar na ikaw ang leader. Pero may mga araw na ikaw susunod ka lang. Ganun po yan. Tulad po sa choir. Kung ikaw ay bass ba yun? Bass. Huwag mo pakialaman yung tenor. Wala kang kinalaman doon. Tama ba yun? Kasi tenor siya, bass ka eh. Kapag mo inaaral yung part niya. Part niya yun. Tulad po sa atin, kung ikaw ay isang faithful member po ng church, may mga pagkakataon talaga na ang pastor po ay naimbitahan sa ibang church. Hinihiram sa atin. At kung wala ang pastor, mas ine-expect na ikaw ay naririto. Kasi yun yung part mo eh. Si pastor, ginagawa niya ngayon yung part niya doon. Ikaw ang part mo dito. Ganun po yun. Kasi po, minsan, ganito po ang Kristiyano. Sabi ng isang Kristiyano, si pastor ba magpipreach ngayon? Sabi niya, pag hindi, morning lang ako aattend. Sabi niya, sa totoo lang, minsan, akala, wow, loyal sa pastor. Kasi, aattend lang daw siya pag si pastor. Yes, oo, parang loyal sa pastor, but it is not pleasing to the Lord. Napiplease mo yung pastor, pero yung Panginoon mo, hindi. Kasi, ganun ka eh, conditional. Our attitude towards the ministry of God should not be conditioned upon whether the pastor is there or not there. Gawin mo yung part mo. Sa totoo lang, hindi nga rin po magiging masaya ang pastor eh, pag nabalitaan niyang wala ka. Na hindi mo ginagawa yung iyong part. Na mas masaya po ang pastor kapag confident siya na kahit siya po ay aalis, alam niya na yung mga members niya ay faithful, naturuan, na sila ay naririto dahil sa Panginoon at para sa gawain ng Panginoon. Ano po tawag doon? Ang tawag po doon, maturity. Maturity, ang tawag po. Hindi ka na kailangang bantayan. Nakilala ka ng pastor mo na alam niya, kahit wala siya, nandun ka. Na may mga tao kasi, Brother Kenneth, na kapag sa trabaho, pag alam na nandun yung amo, masipag. Kapag wala yung amo, hindi nagtatrabaho. Reality po yun. Kaya nakalulungkot kung number one, hindi natin alam yung ating bahagi, yung ating part na dapat natin gampanan. Kaya God is looking for number one, a Christian who knows his part. Number two, hindi naman po masyadong nakakasakit sawayin niyo ako pag ako'y nakaka-open. Number two, a Christian, God is looking for a Christian who knows his part and do it. And do it. Hindi niya lang alam yung kanyang dapat gampanan, ito'y ginagawa niya. Alam mo naman sa sarili mo kung anong kaya mong gawin, di ba? In God's ministry, we need doers. Doers. Sabi ng James 1:22, but be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. We need doers, not just doers, but servants. Kailangan po natin ng mga servants. Bakit po? Kasi magaling ka nga, kaya mo mong gampanan. Pero hindi ka naman servant. Ang sabi ng John 13 verse 14,
If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. Tingnan niyo po, kung ang iyong Panginoon ay hinugasan yung paa ng mga apostol para ipakita sa kanila na hindi ka lang basta gagawa, ikaw ay magiging servant. Ano po yung servant? Servants who are not selective, number one. Hindi naman kasi pwedeng sabihin na ako'y gusto kong maglingkod sa Panginoon. Pero ako'y mamimili kung saan. Pipiliin ko lang. Hindi po pwedeng gano'n. Ang hirap po may kasamang gano'n. Napili lang yung gusto niyang gawin. Number two, servants who know how to submit. Number three, servants who know how to sacrifice. Minsan mahirap po talaga. Servant nga eh. Kaya parte po yun ng paglilingkod natin. Kaya po, in the church, we need not more leaders but more servants. Hindi na po natin kailangan ng maraming leader. Hindi po natin kailangan maging leader lahat. Mas kailangan po natin ng maraming tagapaglingkod. Kaya ang tanong sa gabi ito, are you an effective servant in your church? Servant ka ba? Na kapag ikaw ay tinanong, kilala mo ba si sister si brother Ay, oo, servant yun. Nagaling yung pagkakakilala sa iyo. Pero ang nakalulungkot po, more and more Christians, nakikita po nila ang church. Hindi po isang lugar para maglingkod, kung hindi isang charity place. Akala nila ito ay wellness center where they will be pampered and taken care of, na para bang lagi na lang silang pinagsisilbihan at aakayin, na hindi mo sila pwedeng matanggihan. Dapat magagandang bagay lang maririnig at mararanasan nila. Mali po yun. Isusa, mali yun. Hindi gawin si Ate Susan. Mabait po yan. Hindi tayo ang pagsisilbihan. Tayo po ang magsisilbi. Alam po yun. Bakit po? Kasi wala naman pong utang na loob ang Diyos sa atin, tayo po ang may utang na loob sa Panginoon. Kaya huwag mong sasabihin na, buti nga sumisimba ako eh. Sabi po nung isa pong aking sinusundo, paghapon, sabi niya, pag hindi mo ako unang sinundo, hindi na ako sisimba. Di ko alam anong magiging reaction eh. Di ko alam, matatawa ako, magagalit eh. Pag hindi ko na sinundo, pag di ko daw siya inuna, inuhuli ko kasi siya eh. Hindi na daw siya sisimba. Good luck. Kaya po, ang church po, hindi po ito charity o isang lugar na ikaw ay laging aalimin, pasasayahin. Ang church po ay training field. Nandito tayo para lumakas at lumago. Hindi para tayo ay pasayahin at pagsilbihan lang. Yun ba, church? Dapat po, habang tumatagal ka sa church, lalo kang nagiging servant. Para po yung lily of the valley, di ba? Yung lily of the valley, habang lumalago yung lily of the valley, lalo siyang yumuyuko. Habang tumatagal siya, umiidad, lalo siyang nagiging servant. Ang sabi po ng Mark 10:45, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give His life a ransom for many. Tingnan mo, maging ang Panginoon, na nagligtas sa iyo, na may-ari ng langit at lupa, siya mismo ay naparito hindi para pagsilbihan, kundi magsilbi. Kaya wala pong exempted sa atin. Lahat tayo ay may pagkakataong maging servant, tagapagsilbi.
Kaya, alam niyo po kung bakit po ganon? Bakit po bakit kaya hinugasan ng Panginoon yung paa ng kanyang mga apostol? Bakit po kaya? O alam niyo po kung bakit? Natatakot po ang Panginoon na baka pag siya ay umalis, lahat ng kanyang disipulo ay mag-lider-lideran na. Na wala nang magsilbi. Na wala nang maging servant. Bakit? Napatunayan po nila yan sa Mark chapter 10. Tingnan po natin. Mark chapter 10, verse 35 to 37. Si James at si John nag-aagawan. Ang sabi ni James and John, Panginoon, pagdating mo sa kaharian, sino uupo sa kanan mo sa kaliwa? Ano po ang ipinapakita nito? Sige po, basahin po natin. Mark chapter 10, verse 35. And James and John, the sons of Zebedee, come unto him, saying, Master, we would that thou shouldest do for us whatsoever we should desire. Humihiling sila. Sabi ng Panginoon, anong hiling ninyo? 37, they said unto him, Grant unto us that we may sit one on the right hand and the other on the left hand in thy glory. In reality, our sinful flesh is attracted to recognition, not to service. Totoo na. Reality po yan. Gusto natin ng recognition, pero ayaw naman natin pag mahihirapan na. Gusto mo nasa unahan ka, pero pag maghihirap ka na, mapapagod ka na, ayaw mo na. Ganun po kasi ang ating flesh. Gusto natin tayo ay bida. Pero pag tayo mahihirapan at magiging servant, gagawa ng mga bagay na mahirap, ayaw mo na. Nakalulungkot. Ganun din po yung mga apostol noon. Sabi nila, sino, Panginoon? Ako sa kanan, ako sa kaliwa. Opo. Talo pa nila si Judas. Si Judas na hindi ligtas, hindi naman nagkaganoon. Opo. Kaya po, mga kapatid, God is looking for a servant who will just finish the job. No drama, no issues. He will just be there when needed and finish the job. Yun po ang servant. Choir practice, kung anong oras, pupunta yan. Walang drama. Magpa-practice yan. Pagtapos ang practice, uuwi. Natapos niya yung trabaho niya. Ganun lang. Soul winning, Sabado, pupunta yan alas 9. Pupunta yan sa area. Magtuturo yan, 2-3. Pagkatapos, sasakay sa Travis. Uwi, tapos ang trabaho. Kaya, mga kapatid, who will stand in the gap? Habang lumalaki ang gawain ng Panginoon, lumalaki yung puwang na dapat nating punan. Number 3, God is looking for a Christian who knows his part and do it faithfully. Faithfully. Alam niya yung part niya, ginagawa niya ito, at faithful siya. Ang sabi po ng Galatians 6:9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. The enemy of faithfulness is weariness o pagkasawa. Totoo naman po. Lalo na po sa amin po mga pioneering na members na ako po mataas po ang aking po respect sa inyo, mga nauna sa akin, dito po sa church, na kayo po talaga ay makakapag-testify na talagang sa gawain ng Panginoon, dadating po yung pagpapagod, yung pong pagkasawa. Pero ano pong sabi ng 2 Timothy, chapter 3, sabi po ng verse 14, but continue daw. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, Timothy, ikaw ay nagsasawa, napapagod, weary ka na, pero ituloy-tuloy mo lang. Wala naman pong iba eh. Kung hindi po tayo magdidesisyon na magpatuloy, wala po talaga. Kahit pilitin mo yan, kung siya mismo ay hindi aaksyon at magdidesisyon na magpatuloy, wala po talaga. Kaya it is easy to know your part.
It is easy to do it for a period of time, but God is not looking for one-day victory, but for a lifetime of faithfulness. Maaaring isang araw, napakarami mong gawin, pero kinabukasan ayaw mo na. Aanin ng Panginoon yung isang araw na katapakan, na marami kang nagawa, tapos titigil ka na kinabukasan. God is not looking for the best and the brightest, but God is looking for faithful men and women. Hindi kailangan ikaw ang pinakamagaling, pinakamatalino, kailangan lang ay faithful ka. Nandoon ka, naglilingkod sa Panginoon, no hidden motives, not expecting anything in return, just want to serve faithfully. Na nakakatuwa, makakita ka ng mga Kristiyano na para bang minsan si Tatay Guro ay siguro po ay 2 to 3 years ko na siya kasama. Siya po ay aking co-pilot. Dito po siya lagi. Wala pong pwedeng makaagaw ng kanyang pong lugar. Minsan po, ayaw na siya pasamahin. Kasi nga, umuulan, gano'n, malamig. Pero parang siya yung nakikiusap. Natitignan niya ako na parang may mga luha sa kanyang mata. No? May namumuong mga ano. Wala siyang sasabihin. Sabihin ko na, sige, sama ka na. No? Na parang bang, Brother King, kahit wala akong magagawa, basta isama ko lang ako. Gusto ko lang makapaglingkod, kahit api-apihin mo ako. Lagi po kami nag-aaway din eh. Meron kaming love-hate relationship. Away bati. Kaya, salamat, may mga ganun po Kristiyano. Na wala silang motibo. Gusto lang nila makasama. Gusto lang nila magamit sila ng Panginoon. God is looking for Christians who will serve Him, not based on emotional revival. Marami pong ganyan ngayon. Kapatid, ba't hindi ka na sumasama? Pag-pray mo nga ako na ma-revive ako. Bakit patay ka ba? Alam niyo po, pag umasa ka doon, emotion yun eh. Na umaasa ka na ang Panginoon biglang magbabaksak sa iyo ng emotional revival, na revive ka, sasama ako. Hindi po. No? Ang tunay na revival ay nangyayari kapag ikaw ay nagdesisyon. May pagsubok man, o nasa tagumpay kung man sasama ka, at tawag doon, revival. Hindi yun isang feeling na bigla nilang sasabi sa'yo, revive ka. Bakit po? Si Prophet Jeremiah, ilang dekada po siya naglingkod sa Panginoon, pero walang araw na hindi siya discouraged. Weeping prophet, araw-araw discouraged siya, pero araw-araw siya ay nagpipreach. Hindi siya revive. Talaga, wala siyang emotional revival, pero ano po, nag-decision siya. No, I will stand in the gap. Kaya po, tulad ng nasabi ko kanina, sana po, hindi mo nakikita ang church as a charity institution or wellness center na ikaw ay mamasayihin dito, pasasayihin. Siyempre, exception yung mga nagluluksa. Dapat talaga natin silang ipag-pray at pasayihin. Pero ito pong church, our goal here is not happiness but maturity and faithfulness. Yun po ang goal. Na hindi ka lang faithful pag may papadating na okasyon. Nandoon ka sa panahon ng selebrasyon, nandoon ka din sa panahon ng ordinaryong araw. Ang tawag doon ay faithfulness. At panghuli na po. God is looking for a Christian who knows his part and do it faithfully unto the Lord. Unto the Lord. A Christian that is very clear to him that his faithfulness and service is for the Lord. Malinaw sa kanya. Ngayong hapon, kaya ako naririto, Brother King, ay para sa Panginoon at para sa kanyang gawain
No? Baka kasi, sabi kasi, naku, sabi daw, si Brother King na naman yung magpipreach. Hindi na ako pupunta. Sabi, nakakantok, mag-preach yan. Tapos paulit-ulit yung barong niyan. Tapos, kapatid, pagtsagaan mo na ako. No? Ginagawa ko lang yung part ko, gawin mo rin yung part mo. Ha? Magtsagaan lang tayo. Kaya, lagi po natin tatandaan, mga kapatid, yung ating part, yung ating paggawa sa Panginoon, yung ating faithfulness mo, hindi para sa tao, kung hindi para sa Panginoon. Always remember that the God we serve keeps the record. Ano man gawin mo, magbigay ka man ng isang basong tubig, recorded yan sa Panginoon, siya po ay tapat. Ang sabi ng 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Lahat ng labor, lahat ng paghihirap mo recorded, God keeps the record. Hebrews 6:10, for God is not unrighteous, hindi lito ang Diyos para kalimutan yung ating ginawa para sa Kanya. No? God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have showed toward His name, in that you have ministered to the saints and do minister. Someday, He will give you a reward. Sabi ni San Cristiano, balik kayo, ayoko ng reward, okay na sa akin ang langit. Bakit po gano'n? Bakit ayaw natin ng reward sa langit? Samantalang dito po sa lupa, masaya-masaya tayo pag tayo nare-recognize. Sa school, pag kumlagi ka, proud na proud ka, papatarpulin ka ba? Diba? Pag tayo tumatama sa STL, masaya-masaya tayo. Reward. So bakit ayaw mo ng reward sa langit? Kung dito sa lupa masaya ka, kung nagkakaroon ka ng blessing, lalo na po sa langit. Mga kapatid, alam niyo po, lalo na po na tayo pong mga tumagal na po sa Panginoon. Kung ma-realize mo po, Brother, hindi tayo lugi sa Panginoon. Sa totoo lang siya ang lugi sa atin. Lagi tayong lamang sa Kanya. Wala makapagsasabi sa atin na mas higit yung binigay mo sa Panginoon kaysa sa tinanggap mo sa Kanya. Lagi siyang lugi. Kaya lagi, kaya kung makikita mo, bakit hindi ka magpapagamit sa Panginoon? Hindi mo na kailangan hintayin yung revival na yan. Baka bukas ay huli na po. Hindi natin alam kung hanggang kailan na lang po ang ating buhay. Kaya po, 4 na bagay, God is looking for, in conclusion, naghahanap, I sought a man, naghahanap po ang Panginoon. God is looking for a Christian who knows his part. Alam niya yung dapat niyang gampanan. A Christian who knows his part and do it. A Christian who knows his part and do it faithfully. And a Christian who knows his part and do it faithfully unto the Lord. Sana po, kapatid, this will be the night na makita mo yung sarili ng Panginoon. Sa lumalaki mong gawain, sana isa ako sa makapuno. Bakit hindi? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo ay manalangin.